Hello! Ako si Mark, isa akong marketing expert at businessman at ito ang unang video sa channel na to. Naisip kong buksan ang channel na ito para sa mga small business owners na kailangan ng tulong para sa iba't ibang mga requirement para sa kanilang negosyo. Kasi hindi na sapat ngayon na magbubukas ka lang ng negosyo at papabayaan mo na, dahil naparami ng requirement para sa mga maliliit na negosyo na mula sa gobyerno, hindi lang sa munisipyo, kasama na rin ng BIR para sa mga taxes at sa iba't iba pang compliance tulad ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth at iba pa. Ngayon, ang pag-uusapan natin sa video na to ay ang mainit na usapan sa ngayon ay tungkol sa SSS. Ngayon, nabalita na nakulong daw ang business owner at influencer na si Diwata dahil sa hindi niya pag-comply sa requirements ng SSS. Aso. Nakulong daw si Diwata pero sinasabi niya wala siyang empleyado. Totoo kaya yun? Ang naging usap-usapan din sa mga business groups online last week ay iniisip nila kung halimbawa ako, may maliit akong bookshop na nagtitinda online. Tapos sole prop lang ako. Ako lang. Kailangan ko bang magrehistro sa SSS? Walang empleyado, maliit na negosyo. Kailangan bang marehistro sa SSS? Pag hindi ba nagrehistro sa SSS, makukulong din? Yan ang mga tanong. Okay, simulan natin. Ano nga ba ang SSS? Ang SSS ay Social Security System at naguhulog dito ang mga manggagawang Pilipino para pagdating ng retirement age nila ay mayroon silang pensyon. Ngayon, sino nga ba ang naguhulog dito? Kapag empleyado ka ng isang kumpanya, so hindi ka negosyante, empleyado ka lang, automatic na kinukuha sa sahod mo yung hulog. Tapos, kung hindi ka naman empleyado, ay pwede kang voluntaring maghulog. Ngayon, kung meron kang sariling negosyo, kung ikaw yung may-ari ng negosyo, kailangan ikaw yung naghuhulog sa empleyado mo. Kasi, ganito yan, may split kasi sa paghuhulog. So, porsyento ng hulog ng empleyado ay sagot mo, tapos yung porsyento pa nun ay sa sweldo ng empleyado mo kukunin. Ngayon, yun ay ihuhulog mo sa SSS, ikaw na ang bahala doon. Kung ikaw yung business owner, dapat alam mo yon. So, ang gagawin mo ay pupunta ka sa SSS at i-rehistro mo sa kanila na meron kang negosyo at meron kang mga empleyado na kailangang hulugan. Okay. So, malinaw yan. Ngayon, kung yun nga, malaki kang negosyo, marami kang empleyado, kailangan. Ngayon, pero kung wala kang trabaho or hindi ka empleyado, nagbi-business ka, dati, pag ganon, pwede kang mag-voluntary. Kasi ikaw lang yung bahala sa sarili mo. So, wala kang trabaho, gusto mong nag-resign ka, tapos wala kang trabaho, gusto mong matuloy yung hulog mo sa SSS, pwede kang maging voluntary. So, maghuhulog ka na lang ng sarili mo. Buwan-buwan. Ngayon, bukod doon, pwede ka ring maging self-employed. Yung self-employed, hindi ka empleyado, pero
meron ka ring ibang pinagkukuhanan ng income na hindi galing sa employer. Kunwari, mayroon kang maliit na negosyo o nag-online selling ka or kumikita ka sa Meta or kung saan man sa TikTok dahil sa pagiging influencer mo. Pwede kang mag self-employed na category sa SSS. Ano ang kaibahan ng self-employed at voluntary? Yung voluntary kasi mas madali siyang makuha, maggawa kasi pwede mo siyang gawin online. Yung pag-change ng status from employed to voluntary, pwede mo siyang gawin sa website ng SSS. Babayad ka lang nung monthly contribution, tapos papalitan mo lang yung category mo, voluntary, tas okay na yun. Pero pag yung self-employed kasi, marami pa siyang requirements. Magpapasa ka ng mga requirements, tapos kailangan pa na lang i-approve na self-employed ka. Ngayon, yung voluntary, madali lang kasi walang benefits. Si self-employed, merong benefits, kaya mas mahirap siyang makuha. Ilan sa mga benefits ng self-employed, yung parang empleyado rin, tulad ng sickness benefit, maternity, disability benefit. Ngayon, pinag-usapan na balita nga na nakulong daw si Diwata na panic yung ibang businesses online sa mga Facebook group na hindi nakakaalam na mayroon palang self-employed category. Ang tanong ng marami kung pwede bang voluntary na lang, kailangan bang mag-self-employed? Pag hindi nag-self-employed, makukulong din ba? O magkakaroon ng kaso or magkakaroon ng penalty? Yon. So, sagutin natin yung mga tanong na yan. Para masagot yung tanong na yan, pumunta ako sa SSS last week. Tapos, pumila ako. Actually, nagpa-appointment ako noon. Kaso na-late ako. Nagpa-appointment ako para mas madali kasi pwede ka mag-appointment sa SSS online para hindi ka na kailangang pumila. Mas madali nga naman kasi nag-appointment ka. Pero pagdating ko, late ako ng 15 minutes. So, pinapila pa rin ako sa front desk. Pila pa rin. Yung sabi ko sa guard, ate, nagka-appointment ako. Paano kaya to? Sabi niya, anong oras appointment mo? Sabi ko, 11:00 po. Sabi niya, ay, late ka na. Okay. Pila na daw ako. Oh, tapos, no. maya-maya, kasi ang tagal ng pila, umabot ako ng 1 oras doon. Merong lalaki sa harap ko sa pila na natatagalan din. Tapos sinabi niya sa guard na, ate, bakit ang tagal ng pila na to? Tapos sabi ng guard na, ay, pwede po, dapat po kasi nagpa-appointment kayo. Tapos tinuro ako, sabi, ito, nagpa-appointment pero late pa rin. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. You just can't get into it because they would never so understand. after nung pila na yun, nakausap ko yung nandun sa assistance desk ng SSS. Tinanong ko na yung mga kailangan. Gusto ko malaman. Sabi ko, gusto kong magpa self-employed. Ngayon ang sagot niya sa akin, bakit? Sabi ko, kasi nabasa ko sa online na pag may negosyo, kailangan mag-self-employed. Ang tanong niya sa akin, meron ka bang mga empleyado? Sabi ko, wala. Kasi online selling lang libro. Ang sabi niya sa akin, kapag walang empleyado, hindi naman kailangang mag-self-employed. Yon, malinaw. Pag walang empleyado, pwedeng voluntary na. Yon. So, ibig sabihin, dahil wala naman ang empleyado, pwede naman pa lang sa online ko na lang gawin pwede namang yung pagiging voluntary. Pwede na lang sa online na lang nating gawin ang pag-switch ng status to voluntary. Yung self-employed kasi hindi pwedeng gawin online kasi meron nga siyang maraming requirements na kailangang ipasa sa opisina talaga ng SSS. Ngayon, ang sabi sa akin nung tao sa SSS na nakausap ko, pwede naman akong mag self-employed. Pero, tatrabahuin ko siya
ipipila ko talaga siya sa SSS. Magtatagal ako, tsaka maglalakad talaga ako ng dokumento. So, pwede ka mag-voluntary pag wala kang empleyado. Pag meron kang negosyo, kahit maliit, pero meron kang empleyado, kailangan mong mag-self-employed. Kung maliit kang negosyo, sino nga ba ang employee? Employee ba kapag mag-asawa kayo, tapos sabay niyong binabantayan yung tindahan nyo? O kaya, kapag yung kaibigan mo pinagbantayan mo ng tindahan, employee na ba yon? Sa website ng SSS, may definition ng kung ano yung employee. Basahin natin. Any person who performs services for an employer in which either or both mental or physical efforts are used and who receives compensation for such services where there is an employer-employee relationship. Marami siyang sinasabi. Breakdown natin. Any person who performs services for an employer in which either or both mental or physical efforts are used. So, ibig sabihin, kahit sino man na nagbibigay ng serbisyo sa isa pang tao na gumagamit ng physical or mental na abilidad, who receives compensation for such services. So, kung nagbigay ka ng abilidad ng mental o physical para sa isang tao, sa isang negosyo, at binabayaran ka. So, compensation, kailangan may bayad. Tapos, may employer-employee relationship. Balikan natin yan. May test pa yan kung sino talaga yung employer-employee relationship. Ngayon, tuloy natin. The following are considered employees: a worker in the private sector, regardless of status of employment, whether permanent, temporary, or professional, who is not 60 years of age. Bakit? Yung house helper, huwag natin basahin yan. Labas yan sa pinag-usapan natin. Pero, yung bakit not 60 years of age, kasi yun yung pension, yun yung parang retirement age, no? Ngayon, malinaw na nakalagay regardless of status of employment, kasi marami nagsasabi na temporary lang, permanent, hindi siya talaga empleyado. Meron pa ako nabasa na parang nakuha lang nila yung tao pag anihan na, ganyan. Yung mga ganon, ayon sa mata ng dito ay employee pa rin, kahit temporary lang siya, kasi yun nga, kinuha mo siya para magkaroon ng magbigay serbisyo sa'yo ng mental or physical. So yung pag nag-aani, physical, binayaran mo siya. So employee siya kahit temporary pa siya, kahit hindi siya regular employee. Employee siya para sa mata ng SSS. Ngayon, balikan natin yung sinasabi na employer-employee relationship. Ano yung employer-to-employee relationship? Paano natin malalaman kung meron talagang relasyon na employee to employer? Ang ginagamit ng SSS, itong fourfold test. Dito tingnan natin dito sa website na Respision ko. Shoutout. May parang fourfold test para malaman kung talagang yung tao ay empleyado mo. Apat yung condition. So, selection and engagement, sweldo, payment of wages, power of dismissal, and control test. So, ano-ano yun? So, selection and engagement, ibig sabihin, ikaw yung pumipili. Ikaw yung pumipili kung sino yung magtatrabaho under you. So, yun. Tapos, payment of wages, sinesweldohan, kahit maliit, binibigay ng bayad para sa serbisyo. Pangatlo, power of dismissal, ibig sabihin, kaya mo siyang tanggalin. Pwede mo siyang sabihan na, huwag ka na pumasok, huwag ka na magtrabaho dito. And pang-apat ay ang control test. Ano ang control test? Ibig sabihin, may control ka sa ginagawa niya. So, sinasabihan mo siya kung paano magtrabaho, sinasabi mo sa kanya kung anong gagawin. Kung, for example, yung example natin na pag-aani, sinasabi mo siya kung ano yung aanihin, saan ilalagay yung ani, ano yung gagawin dun sa palay, ganyan. Yun ang control. So, kung yung apat na yon ay
nandun sa relasyon ng kinuha mo, selection, ikaw ang pumili, payment of wages, binabayaran mo siya, tapos power of dismissal, pwede mo siyang tanggalin, at hindi siya pwede magreklamo, tatanggalin mo siya, at saka control, ikaw nagsasabi kung anong gagawin mo siya, sa mata ng SSS ay empleyado yan. Okay. Ngayon, so balikan natin yung, for example, asawa ko nagmamatay ng tindahan, empleyado ba? Hindi. Hindi. Kasi, technically, hindi mo siya binabayaran. Siyempre, usually, business partner naman yan. Hindi mo naman mabayaran yung asawa mo, di ba? Hindi mo na siyang pwedeng patanggalin. Di ba? Bakit tanggalin? Kaya mo tanggalin yung asawa mo. So, magbabantay ng tindahan, di ba? Yung anak mo, nagbabantay ng tindahan. Hindi rin dapat. Kasi syempre, hindi mo pwede tanggalin yung anak mo, di ba? Sa negosyo, parang paano yun? Hindi mo naman kinuha yung anak mo, di ba? Ganyan. Pero, yun nga, pero kung yung kaibigan mo, pinagbantay mo ng tindahan, pinili mo siya. Tapos, binabayaran mo siya. Kung binabayaran mo siya. Tapos, kaya mo siyang sabihan na, huwag ka na pumasok. Tapos, pang-apat, sinasabihan mo siya kung anong gagawin. Employee siya. Diba? So, ibig sabihin, pwedeng sabihin ng SSS na kailangan mo siyang hulugan sa SSS niya. Kailangan mo ba talagang self-employed? Sabi sa akin ng tao sa SSS, hindi naman ganun kabilis na ipapakulong ka na SSS pag nagkamali ka sa status kung voluntary ka or self-employed. Hindi naman ganun kabilis. Yung nag-iimbestiga sila, tsaka nagpapadala sila ng mga sulat dun sa mga nagnenegosyo para sumunod sa batas. Yung kay Diwata, sabi kasi niya na wala siyang empleyado, di ba? Pero nakikita naman natin yung vlog niya, yung mga vlog niya na marami siyang tao doon sa paresan. Imposibleng hindi empleyado yun. Hindi ba? Ang sabi naman ng SSS sa akin, nag-iimbestiga sila. So ngayon, kailangan mo lang patunayan na hindi talaga empleyado yung taong nakita sa tindahan mo. Diba? Bibigyan ka nila ng notice ng oras para magpaliwanag. So, kailangan mo lang magpaliwanag, mapatunayan na hindi sila empleyado. Ngayon, paano mo papatunayan yon? Gagawa ka ng affidavit. May nabasa ako, kumuha lang ng certificate sa barangay ng notice of no employee. Pwede yon. Basta, kaya mong patunayan na wala kang empleyado. So, kung ganon, pwedeng voluntary ka kasi, yun nga, kaya mo naman patunayan na wala kang empleyado eh. Pero kung yun nga, meron ka talaga empleyado, tapos tinatago mo lang, tapos ayaw mo mag-self-employed, kasi yun nga, pag nag-self-employed ka, kailangan mo na silang hulugan, wag ganon. Masama yun, di ba? Kasi ang kawawa doon yung empleyado mo, di ba? Hindi mo siya inulugan eh, di ba? Okay, so, sa video to, nasagot natin yung tanong, ano yung SSS, kung mali kang negosyo, kailangan mo bang mag-self-employed? Ang sagot doon, kung wala ka namang empleyado at kaya mong patunayan sa SSS na wala kang empleyado, ay hindi kailangan agad. Pwedeng mag-voluntary ka lang. Pero, kung may oras ka, siguro, para sa sarili mo na lang, mag-self-employed ka para mayroon kang benefits. Kasi sa voluntary, walang benefits. Tapos, kung halimbawa, nakarating yung, kasi nag-iikot din yung SSS, nakarating yung SSS sa business mo, tapos sinabi, oy, bakit hindi, mali yung status mo? Bibigyan ka naman ng oras na magpaliwanag kung nawala ka talagang empleyado. Yun, pero kailangan mo talagang mapatunayan na wala ka talagang empleyado. Ngayon, kung meron kang empleyado at ayaw mo lang talagang lagyan sila ng hulog, doon ka magkakaso. Yun, sana malinaw na marami na nakatanong nung una, pero ni-research ko to, sana tama. Kung may mali ako, mag-comment na lang kayo. Kung may tanong kayo, mag-comment
kayo uli. Sana magkaroon ako ng oras uli para gumawa ng video o mag-research para magtulungan. Kasi sa ngayon, para sa ating may mga maliliit na negosyo, sino ba magtutulungan kundi tayo-tayo na lang, di ba? Sobrang daming compliance na kailangan gawin, ang dami natin kailangan tayo lang. So, magtulungan na lang tayo at saka para umunlad. Yun. So, maraming salamat at sa susunod na video. Bye-bye!